Mapagpalang araw po sa lahat. Naway gabayan kayo ng Diyos sa anumang gagawin ninyo ngayong araw. Rosa po ang pangalan ko. 31 years old, walang asawa. Nangyari itong ikukwento ko noong 12 years old pa lang ako. Dati, sa isang apartment kami nakatira. May 4 na palapag yung apartment. Kada floor, may 4 na kwarto. Bale 16 na tenant kami lahat sa building na yon. Tumagal din kami ng 5 years sa lugar na yon. Marami akong naging kaibigan. At syempre, meron ding kaaway. Isa sa mga rules ng landlord doon ay bawal umakyat sa rooftop. Sira yung pinto papunta doon sa rooftop. Pero may nakaharang na mga kahoy. Hanggang silip lang kaming mga bata doon sa rooftop. Mababa lang yung railings doon. Tingin siguro ng landlord namin ay baka mahulog kami doon kung gagawin niyang accessible ito sa aming lahat. Sa kanto ng rooftop, may kubo. Maliit lang yon, pero mas malaki pa yon kaysa sa kwarto ko. Lumang-luma na siya, halata naman. Sa ilang taon namin doon, hindi nagalaw yung kubo na yon. Maliban sa isang pagkakataon, involving ako syempre. Hapon yon, wala akong kalaro. Naglalakad-lakad ako nang maisipan kong pumunta sa itaas. Saktong pagpunta ko doon, sira na yung isang bahagi ng harang na kahoy. Natanggal ko ito nang walang kahirap-hirap. Maliit lang yung butas, pero maliit lang din naman ako noon. Payat pa. Kasyang-kasya ako doon sa butas. Nang makalusot ako, ang saya ko kasi dati pa namin gustong makapunta doon sa rooftop. Kaso nga bawal. Sabi ko sa sarili ko, maglalakad-lakad lang ako saglit doon sa gilid ng building. Titignan ko yung kubo, tapos babalik na para hindi mahuli. Nakakalula yung taas ng building pagtingin ko. Doon ko na-realize na may konting fear of heights pala ako. Tapos lumapit ako dun sa kubo. Wala yung lock. Nagulat ako kasi may nakatayo sa loob. Bata rin. Hindi ko maaninag yung itsura niya. Mas lumapit ako. Nakatayo lang siya doon. Parang hinihintay nga ako eh. Samahan mo ko, sabi niya. Parang may gumapang na takot sa buo kong katawan nun. Ang creepy kasi ng boses niya. Matinis na pambabae. Pero hindi pa rin ako umalis. Pinilit kong kausapin siya. Tinanong ko kung anong ginagawa niya ron. Sino ba akong magulang niya at saan siya nakatira. Halos nasa pinto na ako ng kubo nang sunggaban niya yung kamay ko. Ang lamig ng daliri niya. Parang nababad sa freezer. Tapos yung kuko niya, nabubulok na kulay itim. Hinila niya ako paloob sa kubo. Pero pinipigilan ko siyang magawa yon. Nagpanik na ako sa puntong to. Sumisigaw na ako sa baba ng tulong. Alam ko na kung may tao man doon sa ibaba o sa hagdan ay maririnig niya ako. Ang lakas ng sigaw ko nun. Hindi ko nga namalayan na umiiyak na pala ako. Paulit-ulit na sinasabi ng bata na samahan ko raw siya. Maganda raw sa kanila. Sa mga sandaling yon ay wala pa rin umaakyat. Naisip ko nun na oras na maipasok niya ako sa loob ng kubo ay hindi ko na makikita ang magulang ko. Hindi na ako makakapaglaro. Hindi ko na magagawa yung pangarap kong maging stewardess. Parang nabigyan ako noon ng dagdag na lakas. Hinila ko ng sobrang lakas yung kamay ko palabas. Nagawa ko naman. Napaatras ako at natumba. Pagtayo ko, wala na yung bata na nandoon sa loob ng kubo. Agad akong lumusot pabalik at pumasok na sa kwarto namin. Hindi na ulit ako pumunta roon ng mag-isa. Nung sumunod na pagpunta ko doon, may kasama na ako. Pero sarado na ulit yung rooftop. Mas malaking kahoy na ang inilagay nila. Bago kami umalis sa apartment na yon, tinanggal na nila yung kubo doon sa rooftop. Tapos binuksan na rin nila yon. Naglagay sila ng mga harang sa gilid para hindi delikado sa mga bata. Naging tambayan na rin yon ng mga tenant nila. Hello po sa lahat ng nakikinig, pati na rin kay admin. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Benok.
Matagal na akong nakikinig dito. Pero tahimik lang ako. As in hindi ako nagko-comment. Basta lagi lang ako nakaabang sa mga bagong upload na story. Pero dahil sa kakatwang experience ko, nito lang nakaraang taon, ay naisipan kong sumulat dito para ma-share sa mga kapwa ko listeners. Bale nangyari po yon sa isang resort sa Rial. Taga Siniloan po ako. Pero dumayo kami doon para sa isang family outing. Bagong dating lang kasi yung tiyuhin ko na galing abroad. Maganda at malawak yung resort. Pero wala siya nung aura na parang haunted o nakakatakot. Pagpasok pa lang sa resort, mapapawaw ka na sa ganda ng mala-hotel na lobby nila at ang ganda rin ng mga amenities. Maraming pool at sa dulo, yung napakagandang beach. Dumating kami pasado 3:00 na ng hapon. Nagpa-reserve na yung tita ko doon ng 2 pang family room. Kasi nasa mahigit 20 kami noon. Pagdating pa lang, kanya-kanyang pulasan agad ang mga kapatid at pinsan ko. Ako naman, pinasya kong libutin muna yung buong resort. Hanggang sa makarating ako sa medyo tagong bahagi na napapalibutan ng mga pandak na palmera tree. Ang ganda ng part na yon kasi ang daming naggagandahang bulaklak at may mga kubo. Doon naman nakapwesto yung mga open cottage na kubo. Pero walang tao. Parang ang kami lang ang guest noon. Habang naglalakad ako at lumilinga, naagaw ang atensyon ko ng isang kubo sa pagitan ng 2 palmera. May tao kasing nakaupo doon. Babae, mahaba ang buhok at nakaputing mahabang bestida. Hindi ko yun nakita nung una. Basang-basa siya, parang kakaahon lang sa dagat. Yung dagat kasi yung mas malapit doon. Nakatagilid siya at nakapatong ang 2 kamay sa mesa. Pero kita ko ang buong katawan niya. Napawaw ako. Kahit kasi medyo malayo at nakatagilid, ay kitang-kitang may itsura siya at maganda ang katawan. Pero parang may edad na. Para siyang yung mga tinatawag na yung rich tita. Basta ang lakas ng dating niya. Nag-iisip akong lapitan siya noon kasi mukhang wala namang kasama. Habang nag-iisip ako kung paano ko siyang i-approach, nagpalinga-linga ako. Siniguro kong wala nga siyang kasama. Pero pagharap ko ulit sa kubo, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na siya nakita kahit na anong linga ko. Kaya nangihinayang na umalis na ako doon. Pero bago ko tuluyang makalayo, lumingon ulit ako. At nagulat ako kasi nandoon siya ulit at parang hindi naman natinag sa pagkakaupo niya. Sigurado kong hindi lang ako namalikmata. Talagang nawala siya sa kubo ng ganun kabilis lang. Pero ipinasya ko na umalis na lang. Sana lang kako makita ko siya ulit at makahanap ng tiyempo na makipagkilala. Hindi na nawala sa isip ko yung babae. Kahit na nung naliligo at nagtatagay kami ng mga angkel at mga pinsan ko, naiisip ko pa rin siya. Na-attract ako sa kanya kasi fascinated talaga ako sa mga babaeng may edad sa akin. Maya't maya akong tumatanaw sa gawin na yon. At nakikita ko pa rin siyang nakaupo ron. Pero hindi ako makahanap ng tiyempong makaalis sa umpukan namin. Kaya nakontento na muna ako sa pagtanaw-tanaw sa kanya. Nahalata na nga ako ng mga pinsan ko. Bakit daw nagkakandahaba ang leeg ko? Sino daw bang tinatanaw ko? Hindi ko pinansin yung kantsaw nila. Baka hindi lang kako nila tanaw yung babae mula sa kinauupuan nila. Pero ako, kitang-kita ko siya. Kaya doon ako pumuesto. Ang ipinagtataka ko lang, mahaba-habang oras na din mula nung una ko siyang nakita. Pero nandoon pa rin siya. Hindi umaalis. Hindi nagbabago ng pwesto at walang katinag-tinag. Hindi kaya siya nangangawit? Inabot na kami ng gabi at marami na akong nainom. Minsan napapalingon ako dun sa gawin ng babae. Nandun pa rin siya. Doon lumalim na rin ang pagtataka ko. Sobrang tagal niya nang nakaupo dun. Para na siyang estatwa. Isa pang pinagtataka ko, wala kaming nakitang ibang bisita sa resort kundi kami lang ng pamilya ko. Kaya napaisip na ako kung sino kaya siya. At ano bang ginagawa niya ron? Paano siya nakatagal nang nakaupo lang doon sa napakahabang oras na? Dahil doon ay na-curious na talaga ako. Kaya gumawa na ako ng paraan para makatakas sa mga kaharap ko. Umikot ako papunta sa kubo. Habang palapit ako,
Hindi ko inaalisan ng tingin yung babae. Pero kung kailan ilang hakbang na lang ako, ay saka naman siya biglang nawala ulit. Harap-harapan na yun, kaya kinilabutan ako. Kung sino man siya, sigurado na ako na napaglalaroan niya ako. Good morning everyone. Jason nga pala at your service. Si Q po ang trabaho ko. At kung kwentong katatakutan lang, sobrang dami kong experience na pwede na ata akong gumawa ng libro na compilation ng mga nakakatakot kong karanasan. May ilan na rin akong naipasa dito sa inyo. Itong maririnig nyo ngayon, wala tong kinalaman sa trabaho ko. Ito yung mga panahon na kakatigil ko lang sa kolehiyo at nagtatrabaho pa ako sa isang restaurant bilang waiter. Dito kasi sa amin, may malawak na bakanteng lote. Simula bata pa ako, bakante na yon. Pagmamay-ari raw ito ng isang mayamang pamilya na sa ngayon nasa ibang bansa na. Sabi nila binibenta raw yung lupa na yon, kaso walang may gustong bumili. Sa katagalan ng panahon, dahil madilim sa bakanteng lote na yon, ay naging tapunan na yon ng mga salvage victims. Magigising na lang kami sa umaga, may kumpulan na ng mga tao doon sa bakanteng lote. Yun pala, may nakita na namang katawan na nakasako. Madalas chop-chop na yung katawan at nabubulok na. Kaya iniiwasan din ng mga tao yung bakanteng lote na yon. Doon na rin nagsimula na maging haunted yung lugar na yon. Sabi ng ilang residente, may nagpapakita raw ng mga kaluluwa doon kahit umaga. Kapag daw naglalakad ka, may makikita kang nakatayo sa gitna ng damuhan. Huwag mo raw tignan kasi siguradong multo yon. Tingin nila, baka mga kaluluwa daw yon ng mga biktima ng salvage. Hindi natatahimik, kaya sa bakanteng lote namamalagi. Sinubukan ng barangay na palagyan ng Christmas lights ito, kaso useless. Palaging nasisira yung Christmas lights. Ilang araw lang pagkalagay, sira na naman sa hindi malamang dahilan. Kapag inaayos nila, masisira lang ulit. Sabi nung kapitan, baka raw haunted na talaga yung lote kasi walang taong tumatambay doon. Ang naging solusyon nila, naglagay sila ng kubo sa gilid ng lote. Open lang yung kubo, pwedeng tambayan ng kahit na sino. Nung una, effective naman. Madalas na tumambay doon yung mga estudyante o kaya mga motorista na nagpapatila ng init o ulan. Kaso sa gabi, wala talagang gustong tumambay ron. Pinalagyan nila ng ilaw yon, kaso takot pa rin ng mga taong mamalagi doon. One time nga, nakamotor ako pa uwi. May dala ko ng gamit na bag na hindi pwedeng mabasa. Nagmamadali na akong makauwi nun. Kaso inabot naman ako ng malakas na ulan. Biglang buhos. Nakita ko yung kubo. Tumigil ako sa harap nito at pumasok. Saka ko lang nakita na may kasabay pala ako. May babae doon sa dulo. Tapos dalawang lalaki yung katabi ko. Una kong napansin, may malaking sugat yung lalaking katabi ko. Hindi ko tinititigan kasi baka mainsulto sa titig ko. Sa gilid ng mata ko, inoobserbahan ko sila. Yung isa may linya sa braso. Parang sugat din. Tapos yung babae dun sa dulo, walang kaliwang paa. Unti-unti ko na nung nare-realize na hindi sila tao. Yung isa pa, walang mata. Yung lalaki sa tabi ko, kulang ang daliri. Hindi na ako nagdalawang isip nun. Sumakay na ulit ako sa motor ko at mabilis nang umalis sa kubong yun. Pagdating ko sa bahay, basang-basa ako. Uminom agad ako ng tubig. Sabi ni Mama, para raw akong nakakita ng multo. Sabi ko, nakita ko yung multo sa may kubo. Chinek ko yung bag ko. Hindi naman sobrang nabasa yung gamit, kaya okay lang. Ikinuwento ko sa ilang kaibigan yung nangyari sa akin. Sabi nila, hindi raw talaga matatahimik yung lote na yon hanggat hindi pinabebentasyonan sa isang pare. Sa ngayon, sa pagkakaalam ko, may nakabili na ng lote. Patatayuan daw ng building. Sinira na yung kubo doon at nilagyan ng mataas na bakod.
natigil na rin yung pagpaparamdam ng mga multo. Pero tingin ko, oras na maitayo yung building na sinasabi nila, siguradong magpaparamdam ulit yung mga kaluluwa. Kumusta po kayo, admin, at lahat ng mga followers ng channel na to? Ako po si Arya ng Magalang, Pampanga. Sana po ay mapili niyong i-upload ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. 6 na taon pa lang ang panganay ko nang mangyari yon, at doon pa kami nakatira sa mga biyanan ko. Sa kamag-anak nila na katabing bahay lang namin, may bahay-bahayang plastik yung mga bata doon. Yung bang mga nabibili sa mall na may padulasan. Gustong makilaro ng anak ko ron. Kaya lang, perming inaaway ng mga bata. Naawa ang biyanan ko, kaya ginawan siya ng bahay-bahayang kubo sa likod. Tuwang-tuwa naman ang anak ko. Nagpabili pa ng mga lutu-lutuan. Ibinili naman agad ng biyanan kong babae. Walang pagsidlan sa tuwa ang anak ko. Ginawa na talaga niyang tambayan yung munting bahay kubo na yon. Pagkagising, diretso agad siya doon. Bit-bit ang mga laruan niya. Naaawa man ako at mag-isa lang siya doon. Mabuti na din daw yun, sabi ng mga biyanan ko. Kesa may kalaro nga siya, lagi namang inaaway. Sa bagay ka ako, mukhang nag-e-enjoy naman ang anak ko. Madami kasi siyang laruan doon, mga manika at mga lutu-lutuan. Ini-imagine niya siguro na may kalaro siya kasi nagsasalita siyang mag-isa at panay ang hagik-gik na akala mo may kausap talaga. Gaya nung hapon na yon, mga bandang 5:00, nagkakape kami ng biyanan kong babae sa kusina. Habang nagkukwentuhan kami, ay napapasulyap ako sa anak ko na nasa kubo. Dinig na dinig kasi namin ang lakas ng salita at tawa niya. Mula sa bintanang jealousy ay nakikita ko siya. At base sa reaksyon niya, iisipin mo talagang may kalaro siya dahil may pahampas-hampas pa. Sabi ng biyanan ko, hayaan ko lang daw dahil ganun lang naman daw talaga ang mga bata. Pero hindi nga ako mapakali. Hindi ko siya maalisan ng tingin. Hanggang sa napansin ko na parang nagiging intense na yung paghampas niya sa hangin na tila may hinahampas talaga siya. Tapos parang ginagantihan siya nun kasi nawawalan siya ng balanse at natutumba. Bigla nga akong napatayo nung napasigaw siya. Sabay hawak at tingin sa braso niya na para bang may kumurot o pumalo sa kanya. Napalabas ako bigla dahil baka nga may kalaro na pala siya doon. Baka nagpapasok ng bata. Pero paglapit ko, tumatawa na siya ulit. At walang ibang bata doon, kundi siya lang. Napatigil siya sa pagtawa nang makita ko. Tinanong ko siya kung sinong kalaro niya. Biglang tingin niya sa harap niya. Tapos ay umiling-iling na para bang may nagtuturo sa kanyang gawin yon. Nagpipigil siyang tumawa habang nakatingin pa rin sa harap niya. Nagtataka ako sa inaasal niya pero binaliwala ko lang. Pero nung gabing nakahiga na kami, napansin ng asawa ko ang pasa sa braso ng anak ko. Pagtingin ko, naalala ko na yun yung parte na sabi ko, parang may kumurot o pumalo sa kanya kasi hinawakan niya na para siyang nasaktan. Nagkaroon siya ng pasa sa bahaging yon. Ibig sabihin, may nanakit nga sa kanya. Pero wala naman akong nakitang kalaro niya. Sinabi ko yun sa asawa ko, pero ayaw naman niyang maniwala. Imposible naman daw na may invisible na kalaro ang anak namin. Ganun din ang sabi ng mga biyanan ko. Pero naulit pa yung ganung eksena na naglalaro lang mag-isa si Grace tapos ay biglang sisigaw na parang nasaktan. At ang kasunod na nun ay ang mga mapupulang marka kung hindi man pasa. Mula nun ay binawalan ko na siyang maglaro doon sa kubo. Sumunod naman siya at naramdaman ko na parang may takot na din siyang pumunta doon. Pero mula din nun, lagi na siyang nilalagnat tuwing hating gabi. Nang ipatawas namin, ang sabi nililigalig daw ng isang bata ang anak ko. Sinabihan kami kung anong gagawin namin. Natigil naman ang paglalagnat niya. Pero isang araw, nakita kong pumunta ulit si Grace sa kubo. Nang tawagin ko, sabi niya may kukunin lang daw siyang laruan. Pero bigla na lang siyang nagsisigaw habang hawak ang manika.
Parang may humihila din nun mula sa kanya. Hanggang sa nabitawan niya ang manika at natumba siya. Napasugod ako at nagulat ako nang may nakita ako sa loob ng kubo. Isang batang nakahubad. Maitim na maitim at mapula ang mga mata. Sumiksik siya sa loob ng kubo tapos bigla ding nawala. Sa takot ko, sinambilat ko ang anak ko sabay takbo papasok sa loob ng bahay. Hindi namin alam kung saan galing yun. Pero minabuti na ng biyanan ko, nagibain na lang yung bahay-bahayang kubo ng anak ko para tigilan na siya ng kung sino mang nilalang na kalaro niya doon. Hello po mga kapasta. First time ko lang pong magbabahagi ng kwento dito. Sana po ay isa ako sa mapili ninyo. Ako nga po pala si Ado ng Ormoc City. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko noon. Nag-aaral ako ng vocational sa bayan at tuwing hapon bago umuwi, nakagawian ko ng dumaan sa bukid ni Lolo. May kubo kasi doon hindi kalayuan sa talagang bahay nila Lolo, na tatay ni Mama. Doon ako madalas tumambay kapag nagdo-drawing ako. Hilig ko kasi talaga ang mag-drawing at doon sa kubo ko nakakapag-focus dahil tahimik at maganda ang mga tanawin. Simple lang yung kubo na yon na pinagtulungan naming itayo ni Lolo. Kagaya ng mga ordinaryong kubo, gawa lang din sa anahaw ang bubong nito. May lamesang kawayan sa gitna na napapalibutan ng kawayan din na bangko na siya na rin nagsisilbing higaan kung gusto mong magpahinga. Diningdingan lang namin ito ng pawid para hindi masyadong mahangin. Pero napaka-presko pa rin. Kaya madalas ay inaabot ako ng antok at nakakatulog na ron. Gaya nung isang beses, balak kong tapusin na yung ginuguhit ko nun. Pero dahil sa preskong hangin na pumapasok sa loob ng kubo, inapuntahan ako ng antok at agad na nakatulog. Pero maya-maya, naalimpungatan ako. Naramdaman ko kasi na may yabag na papalapit. Malakas kasi talaga yung pakiramdam ko sa ganon. Gusto kong bumangon at silipin ito mula sa bintana. Pero hindi ko magawang imulat ang mga mata ko. Sobrang antok ko talaga. Pero nagawa ko ding maiangat ang ulo ko para sumilip. At sa nagwawating kong paningin, nakita ko ang isang babaeng papalapit sa kubo. Nakaputing bestida siya. Tapos basa at puno ng putik. Mahaba ang buhok niya. Pero hindi ko alam kung malabo lang ang tingin ko sa mukha niya o wala talaga siyang mukha. Habang papalapit siya ay pilit kong idinidilat ang mga mata ko. Pero hindi ko talaga kinaya. Ang huling natatandaan ko na lang bago ako tuluyang napapikit ay nakalapit na siya sa bintana ng kubo. Hinipo niya ang kamay ko. Bigla akong napapitlag at napabalikwas ng bangon. Nakatulog na naman nga ako at panaginip na lang pala yun. Pagtingin ko sa paligid, nagdidilim na at nagbabanta na ang malakas na ulan. Dali-dali ko nang iniligpit ang mga gamit ko. Pero nagulat ako nang mapatingin ako sa likod ng palad ko. May bakas ng maputik na daliri. Nagulat ako. Kasi alam ko, sa panaginip ko lang yung babaeng maputik na yon na lumapit sa kubo at humipo sa kamay kong nakapatong sa bintana. Pero bakit may bakas nga sa kamay ko? Hahanapin ko pa sana sa paligid ng kubo kung may tao. Pero nagsimula ng umambon, kaya nanakbo na ako pa uwi. Ilang araw ang lumipas, hindi na ako nakakapunta sa kubo. Naging abala na ako at wala na din sa isip ko yung tungkol sa panaginip ko at yung bakas ng putik sa kamay ko. Isang araw, bumalik ako doon. Pero kagaya ng laging nangyayari, idinuduyan ako ng hangin para matulog. Magdi-December na kasi noon, kaya lalong malamig na ang hanging amihan. Hindi ko na nilabanan ng antok kasi gusto ko rin talagang makapahinga. Tapos na naginip ulit ako. Bumalik daw yung babaeng nakaputi at putikan yung buong katawan. Lumapit siya sa kubo. Pero sa pagkakataon na yon, ay pumasok na siya at naupo sa tabi ko.
Nagmulat daw ako ng mata at nakita ko nga siya. Pero hindi ako makabangon. Gusto kong tanungin kung sino siya. Bakit siya pumasok sa kubo? At bakit siya putikan? Pero lahat yon, hindi ko magawa. Basta nakatingin lang daw ako sa kanya. Tapos maya-maya, nakita ko na hinihipo niya ang braso at kamay ko. Pati mukha ko. Pigil ang hininga ko sa takot. Kasi syempre, hindi normal yung babae. Dahil wala nga siyang muka at hindi siya nagsasalita. Ramdam na ramdam ko yung malamig niyang kamay na humahaplos sa buo kong katawan. At wala akong magawa, kundi ang kilabutan. Kasi hindi nga ako makagalaw. Hanggang sa may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Si Lolo Sendo. Nung lumitaw siya sa bungad ng kubo, ay bigla na lang nawala yung babae. Doon ako ginising ni Lolo kasi ungol daw ako ng ungol. Biglang balikwas ako at nagkagulatan pa kami ni Lolo. Totoo palang nandun siya at ginigising niya ako. Kung gaano siya nagtataka na puro putik daw ang braso't mukha ko, mas lalo naman yung paggagimbal ko dahil nagkatotoo naman yung panaginip kong inihipo at hinahaplos ako noong babaeng putikan. Sinabi ko kay Lolo yung nangyari sa akin. Wala siyang ideya kung paanong nangyari yun. At hindi na rin ako nagkaroon ng chance na malaman pa yon. Dahil matapos ang insidenteng yon, ay nawala na yung kubo namin. Na-wash out ng malakas na bagyo. Tanya po ang pangalan ko. Bala ko na last year pa na magpasa ng kwento. Kaso maraming abala sa bahay. Ngayon lang ulit nagka-oras. 2 na rin kasi ang anak ko. Tapos asawa ko naman, nasa biyahe kasi driver siya. Ako lang natitira lagi sa bahay. Isa ang channel nyo sa nagpapagaan ng stress ko sa araw-araw na buhay. Nung bata pa ako, ang trabaho ng mga magulang ko, pati ng lolo, pagsasaka. May malawak kaming palayan noon. Basta tuwing anihan, sobrang dami ng sako ng palay ang inaani namin. Na yung iba, ipinagbibili na namin sa mga pagilingan. Minsan yung tirang bigas sa amin, umaabot pa yun sa sunod na anihan. Hindi kami nauubusan ng bigas na isasaing. Tapos marami rin kaming tanim na gulay at mga alagang manok. Bale kapag kainan na, pipitas lang kaming magkakapatid ng gulay tapos bibili ng nyog. Busog na kaming lahat nun. Nakakamiss din yung buhay probinsya, no? Ngayon kasi andito na kami sa syudad. Lahat ng bagay bibilhin mo na. Ultimo malunggay may presyo na. Doon kasi sa amin lahat ng bahay ay may malunggay sa bakuran. Yung bahay nila Lola, sa likod nun ang palayan. Gumawa si Lolo ng kubo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Tambayan daw kasi ang sarap ng hangin doon kapag hapon. Minsan doon kami natutulog na magpipinsan. Hindi kami nakakapaglaro kasi nakakaantok ang hangin. Para kang hinihili. Laging sinasabi sa amin ni Lola, kapag daw matutulog kami sa may kubo, dapat may kasama kami. Bawal daw kaming matulog mag-isa. Tumango lang kami nun, pero hindi namin alam kung anong dahilan. Isang hapon naisipan kong pumunta doon sa likod ng bahay nila Lola. Umalis si Lolo. May pinuntahan daw sa bayan. Ako lang yung nandun. Ang bala ko, doon ako magdodrawing. Project namin sa Filipino yung drawing. Nawaglit sa utak ko yung sinabi ni Lola. Mga 20 minutes pa lang, inaantok na ako. Gumagaan na yung ulo ko. Umiga ako tapos nakatulog. Hindi ko na lang maalala. Basta sa sobrang sama ng panaginip ko, yun bang pakiramdam ko mamamatay na ako. Tapos nagising ako. Hindi ko maigalaw ang mga kamay at paa ko. Para akong estatwa na nakahiga sa gitna ng kubo. Kinakabahan na ako nun. Yung pawis ko sa ulo ramdam ko na. Pagtingin ko sa gilid, may paa na kulay brown. Mabuhok. Inangat ko yung mata ko. May nilalang na nakatayo. Tinitignan niya ang katawan ko. Yung itsura niya, kulubot. Tapos mabalahibo. Matalas ang tenga.
at dilaw ang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit at inapakan ng dibdib ko. Hindi na ako makahinga nun. Para akong malalagutan ng hininga. Pumikit ako. Ang tanging nagawa ko na lang ay magdasal. Turo ng lola ko yon. Kapag nasa kapahamakan ka raw, magdasal ka lang. Our Father lang noon yung kabisado ko. Kasi yun yung lagi naming sinasambit sa school. Paulit-ulit ko yun na sinabi. Tapos naramdaman ko na gumaan na ang lahat. Naigagalaw ko na yung mga daliri ko. Tapos mga paa. Hanggang sa nawala na yung bigat sa dibdib ko. Pagdilat ko, wala na yung nilalang. Ako na lang ang nasa kubo. Tumakbo ko palabas. Tapos nagsumbong ako sa bahay ng umiiyak. Pinuntahan namin ni Lola nung makauwi siya. Nagalit pa nga sa akin. Sabi niya, wag raw kasi ako matutulog doon na mag-isa. Alam daw kasi ni Lola na may nilalang doon sa puno ng nara. Ayaw niya lang kaming takutin. Hindi raw nila basta-bastang mapapaalis yung nilalang na yon. Kasi nakatira na yun doon simula pa nung panahong wala pang bahay doon. Hindi na talaga ako bumalik sa kubo na yon. Kahit yung mga pinsan ko natakot na rin. Sila lolo na lang ang gumagamit nun. Pwestuhan nila kapag nagiinom. Sa pagkakaalam ko, hanggang ngayon, na halos 2 dekada na ang lumipas, nandoon pa rin yung puno. Yung kubo wala na. At malamang nakatira pa rin doon yung nilalang na minsang dumagan sa dibdib ko. Ito po yung unang pagkakataon na magsishare ako ng kwento ko sa channel na to. Amon po ang tawag sa akin sa bahay. Kaya yun na lang din po ang ibibigay kong pangalan sa inyo. Nag-aalip pa nga pala ako. Itong kwento ko po sa inyo ay nangyari noong hindi pa ako sumasampa ng barko. Siguro mga 5 taon na rin ang nakakalipas. Hindi ko alam kung nakakatakot ito sa inyo. Siguro nga hindi kagaya sa ibang makapanindig balahibo. Pero para sa kagaya ko, na first time lang din nakaranas ng ganoong pangyayari, ay nakakatindig balahibo na yon. Ganito po yon. Pauwi ako ng gabing yon, galing sa inuman. Pero maaga pa. Pasado 6:00 pa lang nun. Kaso wala nang dumadaan na tricycle. Kaya naglakad na lang ako pauwi. Probinsya kasi yon. At nasa looban yung lugar namin. Kaya kahit ganoong oras pa lang, halos wala nang katao-tao sa daan. Pati na sasakyan. Maaga pa lang, nandun na ako sa birthdayhan ng tropa ko. Kaya maaga din akong nalasing. Nung hindi ko na kaya, tinakasan ko na sila. Nag-aagaw na nga ang liwanag at dilim nun. Pero kahit ganon, makikita mo pang malinaw yung paligid. Medyo nagewang na ang paglakad ko. Pero malinaw pa naman ang paningin ko. Nababati ko pa yung ilang taong nadadaanan ko. Mahaba-haba na rin ang nalalakad ko. Pero wala pa ding dumadaang tricycle. Kaya naisip kong itutuloy ko na lang talaga. Malapit-lapit naman na ako kasi tanaw ko na yung maliit na kubo sa tabing kalsada. Yun ang pinaka-landmark papasok sa mismong compound namin. Abandonado na yun. Matagal nang walang nakatira at wala na ring mga gamit. Nakakapagtaka lang na sa tagal nang walang nag-iintindi ron, halos buo pa rin yung kubo. Pero parang wala namang nagkaka-interes na tumira o umangkin nito. Nagsisilbi siyang parang waiting shed ng mga nag-aabang ng tricycle, mga palabas ng highway. Iyon kasi ang pinakasentro ng sangasangang kalsada. Lumalamig ang hangin at kumakapal ang ulap. Paulan na naman, kaya medyo nagmadali na ako. Medyo pataas na yung kalsada doon, kaya mas tanaw ko na yung kubo. At naaaninag ko na may ilang tao roon. Kitang-kita ko yung bulto nila na nag-ipon-ipon sa loob at labas ng maliit na kubo na yon. Sa isip-isip ko pa, baka may titira na at ini-inspeksyon yung kubo. O baka naman naghihintay lang din ng masasakyan at sumilong na lang agad dahil paulan na nga. Habang papalapit ako, ay malinaw pa ang mga imahen nila. May matanda, may ilan ding mga bata. Nagsisimula na din ang malalaking patak ng ulan nun. Pero bago pa ako ulit nakahakbang, nagulat ako nang bigla na ngang bumuhos yung napakalakas na ulan. Nataranta ako at napatakbo. Siguro on instinct,
Doon sa kubo ko dumiretso ng takbo. Kahit may mga tao doon. Parang automatic na doon ka talaga tatakbo. Kasi siya lang talaga yung masisilungan doon. Dahil walang ibang bahay sa bahaging yun ng daan. Open yung kubo dahil wala itong pinto. Tinalon ko na yung elevated na sahig na isang baitang lang na hagdan. Sabay sabi sa mga tao doon na makikisilong nga din po. Wala akong nadinig na sagot. Tapos kinuha ko na agad yung good morning towel ko sa likod ng bulsa ng pantalon ko. At saka ko ipinunas sa ulo at mukha ko na basang-basa. Nakaharap ako nun sa labas ng kubo at bahagyang nakayuko dahil nga kinukuskus ko pa yung buhok ko. Pero pag angat ko ng tingin, laking gulat ko nang mapalinga ako. Walang mga tao. Inilibot ko pa yung paningin ko sa loob ng kwadradong kubo. Madilim nga doon dahil walang ilaw. Pero dahil nga hindi pa naman ganun kagabi, ay makikita mo pa rin kung may tao o wala. Pero wala nga talaga at mag-isa na lang ako doon. Saan napunta yung mga taong nakita ko habang papalapit ako? Alangan namang nagpulasan sila palabas ng kubo. Sa lakas ng ulan na yon na sinabayan pa ng matatalim na kulog at kidlat. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Nagtayuan talaga ang mga balahibo ko at nawala ang kalasingan ko. Sigurado ako na may nakita akong mga tao sa kubo nun. Kahit nung pag-akyat ko, nakita ko pa silang nakaharap sa akin. Kaya hindi ko lubos maisip kung paanong sa isang iglap ay bigla na lang silang nawala lahat. Hindi ko na natiis yung kilabot na nararamdaman ko. Bigla na akong tumakbo palabas ng kubo at sinagupa ko na yung ulan. Mula nun, iniwasan ko ng matapat man lang sa kubo na yon. Magandang araw mga kapasta. Avid listener po ako ng channel nyo. Sandro ang pangalan ko. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari almost a decade ago na rin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan. Hindi naman siya personal na nangyari sa akin. Pero tingin ko kasi, mas magugustuhan to ng mga kapasta natin. Kaya ito ang pinili kong i-share. Dati malapit sa squatters area yung bahay namin. Mga ilang block lang mula sa amin, maaamoy mo na yung mabahong kanal. Tapos lagpas pa dun, squatters area na. Public daw na lupa yon. Kaso pa isa-isang tinirhan ng mga tao hanggang sa naging ganun na. Mabait naman yung mga tao doon. Siyempre may mga halang ang kaluluwa. Pero karamihan ay okay naman makitungo. Malapit sa bahay namin, may isang matanda na nagtayo ng maliit na kubo sa gilid ng kanal. Hindi namin alam ang pangalan niya. Tawag sa kanya ng mga bata, Putok. Mahuhulaan niyo na siguro kung bakit. Sabi nila, galing daw sa ibang bayan si Putok. Hiniwalayan ng asawa kasama yung anak nila. Tapos yun, nasiraan ng bait. Laging napagtitiripan sa amin si Putok. Binabato kapag naglalakad. Pinagtatawanan ng mga bata. Minsan iniihian pa kapag natutulog dun sa court. Ang baho daw kasi. Naisip ko nga nun, dapat kunin na siya ng barangay namin tapos ilagay sa mental hospital. Kasi halata naman na hindi niya kayang buhayin ang sarili niya. Sobrang payat niya. Sabi nung iba, daga raw sa kanal ang kinakain ni Putok. Hindi siya nagnanakaw. Sinubukan niya na noon pero nabugbog lang siya. Isang beses, may mga lasing na lalaki pumunta sa kubo ni Putok. Sinindihan nila yung tarpaulin sa gilid ng kubo at nasunog yung kubo na yon kasama si Putok na nasa loob. Inaumagahan, tutong nakatawan na lang yung naabutan nila. Buti nga at walang kadikit na bahay yung kubo. Nag-imbestiga yung mga pulis. Kaso wala raw silang mahanap na lead. Wala rin gustong umamin o magbigay man lang ng impormasyon. Nakakaawa talaga. Mga 2 months ang lumipas, may 3 lalaki na sumuko sa pulis. Sabi nila, sila raw ang may gawa ng pagkasunog ng kubo ni Putok. Nabalita yun sa buong lugar namin. Ang sabi, minumulto daw kasi ni Putok yung 3 lalaki na yon.
May kaibigan ako na napagkwentuhan ng isa sa mga sospek na lalaki. Ganito raw ang nangyari. Umuwi raw siyang lasing. Sumusuka siya sa gilid ng kanal nang marinig niyang may sumisitsit. Wala naman daw tao. Nagpahinga siya saglit doon sa gilid ng kanal. May naamoy siyang parang nasusunog. Pagtingala niya, nakatayo sa harap niya si Putok. Tutong raw yung balat nito at kita na yung bungo sa kaliwang pisngi. May sinasabi raw ito. Magbayad raw siya. Susunugin rin daw siya nito. Sabi daw nung multo ni Putok. Dahil doon ay kumaripas na siya ng takbo. Yun pala, pare-pareho silang tatlo na pinagpakitaan ni Putok. Ilang beses pa raw na naulit. Hanggang sa iyon na nga, sumuko na sila sa pulis. Nahalaman ko rin na kahit hanggang sa kulungan daw, ay nagpapakita pa rin sa kanila si Putok. Mukhang mababaliw daw yung tatlo doon sa kulungan. Inisip ko nga deserve naman nila yon. Sa tindi ba naman ang ginawa nila kay Putok? Matatahimik lang siguro ang kaluluwa niya kapag nakaganti na siya. Hello admin at sa mga listeners. Tawagin niyo na lang po akong Lani. Gusto ko lang pong i-share yung isang experience ko na hindi ko makakalimutan. Last year lang po ito nangyari sa probinsya ng lesbian partner ko na si Rina, sa Leyte. Namatay yung lola niya na nag-alaga sa kanya since birth at hindi pwedeng hindi siya uuwi para makita siya sa huling pagkakataon. Sa 6 years naming magkarelasyon, nasa 3 beses pa lang siyang nakakauwi. Gustuhin man niyang pagbigyan ng lola niya na umuwi palagi, ay hindi niya naman magawa dahil sa trabaho niya. Pang-apat yung uwi niya na yon at first time ko naman na makasama sa kanya. May phobia kasi ako sa dagat at ere. Pero sa kagustuhan kong makiramay, sumama ako. Hindi ko nga akalaing ma-overcome ko yung fear ko na yon. Matapos ang halos 24 oras na biyahe, finally nakarating na rin kami sa Inupakan. Yung lugar nila, probinsyang-probinsya talaga. Maraming puno at halaman sa buong paligid. Lalo na sa bakuran nila. Nasa tabing kalsada yung bahay na pinagburulan sa lola niya. Si Rina ang nagpagawa ng bahay na yon. Pero mas gusto pa rin daw kasi ng lola niya na tumira sa dati nilang kubo na nasa may bandang ibaba ng kalsada. Itinuro yun ni Rina sa akin pagdating namin. Doon daw siya nakatira nung maliit pa siya. Pero doon muna kami sa malaking bahay tumuloy kung saan nakaburol si Lola Lilia. Hinayaan ko muna si Rina na magdalamhati. Alam kong masakit sa kanya ang pagkawala ng lola niya. Kasi siya na ang tumayong nanay ni Rina mula nang iwan siya ng mama niya. Habang nakatunghay siya sa kabaong at umiiyak, nasa likod lang ako. Hinahaplos ang likod niya. Hindi ako masyadong lumalapit kasi ewan ko ba, hindi naman ako takot. Pero hindi ko talaga nakasanayan na tumingin sa mga patay, kahit pa nga kamag-anak. Kaya yung litrato niya na lang sa ibabaw ang tiningnan ko. Pangatlong gabi na nung dumating kami noon. Habang palalim ang gabi, ay unti-unting nababawasan na ang mga naglalamay. Hanggang iilan na lang ang natira. Bale, 3 na lang kaming naiwan sa loob ng bahay. Maya-maya, nakatulog na si Rina sa pagkakaupo. Nakaramdam na rin ako ng pagod at antok noon. Pero hindi ako pwedeng matulog. Kasi nakatulog na rin yung mama ni Rina. Ang ginawa ko, nagpalakad-lakad ako para hindi ako antukin. Nagtimpla rin ako ng kape at lumabas ng pinto. Tulog na rin ang mga nagiinuman doon. Habang nakaupo ako sa may pinto at nagkakape, napatingin ako sa may makitid na kalsadang pababa. Tanaw mula doon yung kubo nila, kung saan doon daw mismo nalagutan ng hininga ang lola niya. Napakunot noo ko nang mapansin kong may tao pala doon sa bintana. Yung bintana nila, yung itinataas na detukod pa. Matanda yung nakaupo doon at nakapangalumbaba. Nagtaka ako kasi 2:00 pasado na nun. Pero gising pa yung matanda. Kakatingin ko, napakunot ulit ang noo ko. Kasi parang pamilyar yung mukha niya. Biglang nanlaki ang ulo ko nun
at napatingin ako sa litrato na nasa ibabaw ng kabaong. Magkamukhang magkamukha sila ni Lola Lilia. Pero kinalma ko lang ang sarili ko. Baka naman kapatid. Pero naalala ko, napatay na ang nag-iisang kapatid na lalaki ng lola ni Rina. Baka naman kako pinsan. Natural naman na may kamukha ka sa kamag-anak. Ang itinanong ko na lang kay Rina ay kung may kamag-anak ba sila na nakastay doon sa kubo. Ang sabi niya, wala daw dahil walang may gustong matulog doon. Kaya baka daw doon kami matulog sa kubo. May mga kamag-anak daw kasi silang parating pa mula sa malayo. Nakaramdam ako ng kilabot. Pero hindi ko na lang sinabi kay Rina na may nakita akong matanda doon na kamukhang kamukha ng lola niya. Nung madaling araw na yon, mag-aalas 3 na kami nakapasok sa kubo. Nakatulog kami agad, pero naalimpungatan ako nang maramdaman kong may malamig na sumagi sa binti ko. Kahit antok, pilit akong dumilat at nakita ko ang isang matandang babae na nakabistidang kimono na mabagal na dumaan sa pagitan namin ni Rina. Nanlaki ang mga mata ko pero hindi ako nakareact. Sinundan ko lang siya ng tingin. Naupo siya sa bintana. Nakangiting nakatingin kay Rina na natutulog. Pigil ko ang hininga ko habang kinikilabutang nakatingin doon sa matanda. Noong mga oras na yon, alam ko nang siya mismo, si Lola Lilia, ang lola ni Rina. Kung bakit ko siya nakita, hindi ko alam. Pumikit na lang ako. Nagdasal para sa kaluluwa ni Lola Lilia. After ng libing, bumalik na kami sa Maynila. Sinabi ko kay Rina na masaya na ang lola niya dahil nakabalik siya sa kubo nila at nagkita sila ulit sa huling pagkakataon. Sobrang weird nitong kwento ko. Hindi ko nga alam kung maniniwala ang mga makikinig sa atin. Basta lahat to nangyari sa amin. Troy ang pangalan ko. 30 plus na. May girlfriend ako. Leslie ang pangalan. Pero wala pa kaming anak. Ipon muna. At saka ang sabi niya, saka na lang daw kami magpakasal at bumuo ng pamilya kapag okay na kami sa pamilya niya. Mahabang storya kung ikukwento ko pa rito. Basta sabihin na lang natin na komplikado. Naaya kami isang beses ni Leslie sa camping. Mga kaibigan namin ang nag-organize. Lahat kami first timer. Aakyat kami sa gubat, tapos doon kami mag-i-stay ng mga isang gabi. Tapos balik na. Ang masaya sa camping namin, hindi raw kami kukuha ng guide. Susubukan lang daw naming mag-survive ng kamilang mga first timer. Nalaman ko, safe naman yung gubat. Walang mga delikadong predator at NPA, kaya pumayag na kami ni Leslie. Excited nga siya eh. Sa pelikula niya lang daw kasi napapanood yung mga ganong klase ng adventure. May trail kaming sinundan paakyat. Hindi naman kami naligaw. Pero sobrang nakakapagod. Nabigla kami ni Leslie. Akala namin easy lang. Nung malapit na kami sa place ng pagkakampingan namin, may nasipat yung isa sa mga kasama namin. May kubo daw doon sa gilid. Wala siya sa mismong trail. Puntahan daw namin saglit. Doon daw kami magpahinga. Madulas yung daan doon, pero kaya naman. Yung kubo maliit lang. Parang higaan lang din talaga siya ng mga umaakyat. Ipinatong namin yung mga dala namin sa gitna. Tapos naglabas kami ng mga pagkain. Gutom na pala ang lahat. Habang kumakain kami, napansin namin na may nakasabit sa gilid ng kubo. Papel siya na mahaba. Tapos may nakasulat na mga Chinese characters. May isa kaming kasama na pilit niyang binabasa yung nakalagay doon. Nag-aral kasi siya ng basic Mandarin. Pero hindi niya raw mabasa yung nakalagay. Parang mas malalim siyang version. Biglang natanggal niya yung isa sa mga nakasabit. Hindi niya naman sinasadya. Tapos, nag-iba bigla yung aura ng kubo. Parang dumilim. Tapos yung hangin bumigat. Nagulat kami pag-ihip ng hangin. Ang lamig. Tapos may nangyari.
Nanginig yung kubo. Parang lumilindol. Pero dun lang mismo sa kubo. Ang lakas ng vibration. Dahil sa takot, lahat kami umalis na dun sa kubo. Naiwan namin yung mga gamit. Ito yung weird na nangyari. Lumutang yung mga gamit namin. Bag, tent, pagkain, sapatos. Lahat yun nasa ere ng matagal. Tapos sabay-sabay na nagtalsikan sa iba't ibang direksyon. Yung iba, direkta pang tumama sa amin. Napaakap pa sa akin si Leslie sa sobrang takot niya. Hindi namin alam kung anong nangyayari nun. Matapos yun, may narinig kaming malakas na tawa. Tawa ng babae. Katulad din siya ng tawa ng mga bruha sa pelikula. Ganun na ganun. Sabi ko sa kanila, hanapin namin yung mga gamit tapos alis na kami. Sinunod naman ng mga kasama ko. Kanya-kanya kaming hanap ng mga tumilapong gamit. Nahirapan kami kasi ang sukal ng gubat. Madamo. Ang warning pa naman sa amin sa baba ay may mga makamandag na ahas daw sa gubat. Nang makolekta na namin lahat ng gamit, tumuloy na rin kami sa itaas. Narating naman namin yung lugar. Wala sa amin ang nagsasalita. Na-open lang siguro ulit yung topic na yon nung medyo lasing na yung iba sa amin. Hula namin, kaya nangyari yon ay dahil natanggal nung kasama namin yung papel na may nakasulat na Chinese characters. Baka seal daw yun ng kubo. Na-enjoy pa rin naman namin kahit papaano yung camping. Pagbaba namin, nadaanan ulit namin yung kubo. Pero imbis na matakot, tinignan pa namin ito kung ano bang nangyari. Balik na ulit yung nakasabit na papel. Nung makababa na kami, nag-search ako. Tama nga, sa Chinese culture, gumagamit sila ng ganon upang isil ang mga masasamang nilalang sa isang lugar. Delikado kapag natatanggal ang seal kasi minsan nagwawala ang mga ito. Naninira ng gamit, nananakit ng tao. Yun lang po ang kwento ko. Maging lesson sana ito sa mga nakikinig na huwag nating pakialaman ang mga bagay na wala tayong alam. Magandang araw ho. Tawagin niyo na lang ako sa palayo kong Yanyan. Sa ngayon, sa iba na ako nagtatrabaho. Isa sa dahilan, hindi ko na kinayang tumagal doon sa poultry farm ni boss na dati kong ang trabaho. Malaki akong lalaki, pero matatakotin. Ayaw na ayaw ko kapag nakakarinig ako ng mga kwentong multo o aswang. Minsan kasi nadadala ko to sa pagtulog, tapos napapanaginipan ko pa. Nerbiyoso din kasi ako. Magugulatin. Nasuntok ko nga yung isa kong katrabaho nang minsan gulatin niya ako. Kaya maiintindihan niyo naman siguro kung sasabihin kong ito na ang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin. Naninindig pa rin ang balahibo ko kapag naaalala ko yung nangyari. Malaki yung poultry farm ni boss. Marami din kasing mga negosyante ang kumukuha sa kanya ng manok bawat buwan. Halos 5 truck ang pumapasok sa poultry namin kapag araw ng release. Nang panahon na yon, ako ang pinakabago sa amin. Nung malaman nila na matatakotin ako, lagi ba naman akong pinagtitripan? Munti ko na nga makaaway doon yung pinakamatanda dahil sa pantitrip niya sa akin, si Tata Jello. Buti inawat kami. Isa sa mga sinasabi nila sa akin, kapag daw may narinig akong kumakanta na matinis ang boses, tumakbo na raw ako. Akala ko parte pa yun ng pantitrip nila, kaya hindi ko na lang pinansin. Hapon, nasa kubo ko nakatambay. Malapit na nung dumilim. Tapos na ang mga gawain ko, kaya patambay-tambay na lang ako. Yung likod ng kubo, gubat na yon. Tapos may maliit na sapa, ilang hakbang lang pagpasok mo dun sa gubat. Kinakalikot ko yung cellphone ko noon nang marinig kong may kumakanta na matinis ang boses. Naisip ko, baka sila Tata Jello na naman yon. Pinagtitripan na naman ako kasi alam nilang madali akong takutin. Naisip ko, gulatin din sila. Lumabas ako ng kubo, tapos sinundan ko kung saan nanggagaling yung tunog. Habang lumalapit ako, ay nakatago pa rin naman ako sa mga halaman.
para hindi nila makitang palapit na ako ng palapit. Pababa na yung lupa. Palakas na rin ng palakas yung matinis na boses. Merong malaking puno doon. Nagtago muna ako sa katawan nito. Tapos sumilip ako saglit. Hindi ako handa sa nakita ko. Kahit ngayon yung balahibo ko, nagsisitayuan habang isinusulat ko ito. Merong maliit na taong nandoon. Pero yung mga mukha nila, pang matatanda. 4 sila. Yung 2, nasa magkabilang gilid. Pumapalakpak habang kumakanta. Tapos yung 2 pa, nasa gitna. Sumasayaw sa hindi malamang forma. Para silang mga bata. Pero yung mukha ay mga kulubot na. Siguro tansya ko, nasa 2 dangkal lang ang taas nila. Ang mas nakakatakot pa kasi, hindi ko napigilan ang sarili ko. Napamura ako. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Kung dati nahihirapan akong huminga dahil sa kaba, nung lumingon yung 3 sa direksyon ko, parang tumalon pa itaas yung puso ko at bumusal sa lalamunan. Agad akong umikot, tumakbo ko pabalik. Hindi na sa kubo, diretso na sa maliit na tulugan namin. Pagpasok ko pa lang, alam na nila kung anong nangyari. Kitang-kita sa mukha ko ang takot. Tinanong nila kung ilang duwende daw yung nakita ko. Sabi ko 4. Huwag daw ako mag-alala. Mas malas pa nga raw yung nakita nung isa. Na totoo naman. Simula nun, madalas ko na silang marinig na kumakanta. Minsan, nakikita ko silang tumatakbo papunta sa likod ng mga halaman. Hindi ko na nga lang pinapansin. May mga pagkakataon din na nagbibilang kami ng manok. Tapos kapag kulang, sasabihin ni Tata Jello, ninakawan na naman daw kami ng mga bulinggit. Ang tinutukoy niya ay yung mga duwende. Masanay na rin daw ako, sabi nila. Pero hindi. Mga 1 year lang ang itinagal ko doon. After nun, lumipat na rin ako ng trabaho. Hello po sa admin at narrator. Ganon din sa kapwa ko avid listeners. Kakay po ang pangalan ko. Nandito ako para magbahagi ng karanasan ko tungkol sa isang paranormal. Nangyari to 2 years ago, dito mismo sa bahay namin sa Las Piñas. Mula nang mamatay ang lola ko na nanay ni mama, naging masasakitin na si Lolo Tino. Sobra kasi siyang nalungkot sa pagkawala ni lola. Matagal na siyang pinipilit ni mama na dumito sa amin. Ang tanging kasama niya kasi sa bahay niya ay yung pamangkin ni mama na anak ng pinsan niya. Hindi naman siya masyadong naaalagaan nun. Kaso ayaw talaga ni lolo. Kasi babalikan daw siya ni lola doon sa kubo nila. Ang sinasabi niyang kubo ay maliit na kubong pahingahan nila ni lola sa likod bahay. Open yun at gawa sa kawayan ang mga sandalan ng upuan. Yun bang kagaya ng mga nakikita sa resort? Pinagawa ng Lolo Tino yon dahil sa kahiligan ni Lola Mercy. Gusto nga ng lola kasi may natatambayan silang kubo. Kagaya daw noong magnobyo pa lang sila. Yung kubo daw kasi sa likod ng school nila ang lagi nilang tagpuan. Kaya ayun, tuwing hapon, ordinaryong tanawin na sa mga kapitbahay nila sa probinsya ang paglalambingan nila sa kubo. Hanggang sa nagkasakit na nga ang lola. At doon mismo sa kubo nila, nalagutan siya ng hininga. Dahil kahit matatanda na nagmamahalan pa rin talaga sila. Kaya dinibdib ng gusto ni Lolo Tino ang pagkawala ni Lola at nagkasakit. Kinailangan pa siyang utuin ng husto para lang sumama kina mama pauwi dito sa amin. Pero lagi silang nagtatalo kasi gusto niya talagang bumalik sa kubo. Kaya ang ginawa ni Papa ay binilhan siya ng kubo at inilagay sa may gilid ng bahay namin sa tabi ng groto. Natuwa naman ang Lolo Tino, kaya lagi na siyang nandoon. Aabangan daw niya doon si Lola Mercy dahil doon sila magtatagpo. Pag ganun ang sinasabi ni Lolo, nagagalit si Mama kasi parang gusto na daw talaga siyang iwan ni Lolo. Araw-araw ay ganoon ang eksenang nadadatnan ko sa tuwing uuwi ako galing sa school. Nakaupo doon si Lolo na akala mo ay may hinihintay. Pero isang beses, medyo na-late ako ng uwi. Pasado 6:00 na nun. Medyo madilim na, pero maliwanag naman sa bakuran namin.
dahil nakasindi na ang mga ilaw doon. Diretso na sana akong papasok sa pinto. Pero natigilan ako. Sa peripheral vision ko, may nakita akong gumalaw sa gawing kanan ko, sa may gawin ng kubo. Paglingon ko, may nakita akong tao. Inisip ko agad na si Lolo Tino yon, dahil siya lang naman ang laging nakaupo sa kubo. Pero hindi pala, kundi isang matandang babae. At hindi ako pwedeng magkamali. Si Lola Mercy yon. Hindi pa agad nag-sink in sa isip ko yon. May ilang segundo pa na parang nakatulala lang ako. Iniisip ko kung lalapit ba ako o ano. Nang ma-realize kong si Lola nga yon at patay na siya, doon na ako kinilabutan. Biglang nanlaki ang ulo ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Napatakbo ko sa loob ng bahay habang tinatawag si Mama. Nasa loob ng kwarto si Lolo noon at umiiyak. Bigla na lang daw nang hina si Lolo at ayaw nang kumain. Mayat mayang tinatawag si Lola. Lalo akong kinilabutan noon. Sabi nila, kapag daw malapit nang mamatay ang isang tao, tinatawag niya na ang pangalan ng mga yumaong kapamilya. At nakita ko nga si Lola doon sa kubo. Ibig sabihin ba nun, sinusundo niya na si Lolo? Naiiyak na ikinuwento ko yun kay Mama. Kaya dalawa kaming nag-iyakan na nun sa takot. Baka nga sinusundo na ni Lola si Lolo. Dahil sa pag-aalala, hindi na iniwan ni Mama si Lolo. Sabi ni Papa, dadalhin na daw sa ospital si Lolo. Kahit pa ayaw niya. Kaya kinabukasan, dinala na nga sa ospital si Lolo. Naiwan ako sa bahay at yung dalawa ko pang kapatid. Bandang hapon, mga 6:00 ata yun. Bermans na nun, kaya medyo madilim na ang 6:00. Nagsasaing ako sa kusina. Mula sa bintana, napatingin ako sa kubo. Laking gulat ko nang makita ko doon si Lolo. Masayang nakaupo na tila may kinakausap. Nasa ospital pa sila Mama. Kaya nagtaka ko kung bakit nandoon na siya. Napahangos ako ng labas at ganoon na lang ang pananayo ng balahibo ko nang makita kong si Lola Mercy ang kausap niya. Kinabahan talaga ako noon. Maya-maya tumawag na si Mama. Wala na raw si Lolo. Napahaguluhol na lang ako nang sabihin ko kay Mama na nakita ko nga dito si Lolo at kasama niya na si Lola Mercy doon sa tagpuan nilang kubo. Lagi itong ikinukwento sa amin ni Lolo. Ito raw kasi ang kaisa-isang karanasan niya na nakakita siya ng aswang. Noon pa raw, alam na ni Lolo na totoo ang mga aswang. Lahat daw ng kakilala niya noon, may mga kwentong aswang sa inuman. Siya lang daw ang wala. Mailap daw sa kanya ang mga kababalaghan. Ang trabaho ni Lolo noon ay taga-deliver ng tubig. Sa lugar nila, wala pa raw kasing malinis na tubig na pwedeng mainuman. Yung bukal medyo malayo raw, kaya naisip niya gamitin yung kalabaw nila. Pinagawan niya ng kariton sa likod, tapos magiging delivery boy siya. Sa umaga, yun daw ang trabaho niya. Sa hapon iba naman, nagde-deliver din siya ng ibang bagay. Minsan inaarkila siya ng mga tindera sa palengke para dalhin ang mga paninda nila doon. Malaki raw ang kinikita niya sa pagde-deliver. Ang kalahati ay ibinibigay niya sa kanyang nanay. Tapos yung kalahati ay itinatago niya sa katawan nung kawayan na ginawa niyang alkansya. May isang beses na ginabi raw siya sa daan. Hindi niya raw alam kung bakit. Pero yung kalabaw niya, medyo nanghihina. Hindi raw maganda ang pakiramdam. Napagtanto raw ni Lolo na kung ganun sila kabagal umandar, hindi sila makakarating sa bahay ng hapunan. Nung nasa gitna na raw ng maisan si Lolo, sobrang dilim sa paligid. Meron naman siyang dalang flashlight, pero tinitipid niya raw kasi luma na yung battery nun. May narinig siyang pagaspas, parang ibon na sobrang laki. Kinuha niya yung flashlight pati sundang. Sa puntong yon, may idea na raw si Lolo na baka nga hindi lang basta ibon ang may gawa noon. Narinig niya ulit yung pagaspas. Pagtalikod niya,
May malaking nilalang na malapaniki ang itsura na kasing laki ng tao. Ang lapad din daw ng pakpak nito, parang malaking watawat. Nung ilawan niya, lumipad yung aswang. Nakita niyang sobrang maugat yung pakpak nito, tapos may dugo pa raw sa bibig at dibdib. Ang bagal pa rin ng kalabaw na sinasakyan ni Lolo. Takot na raw siya nun. Naisip niya nun na kapag wala siyang ginawa, siguradong maaabutan sila ng aswang. Hindi raw maganda ang gagawin nito sa kanila. Nagdesisyon na si Lolo. Bumaba siya at tumakbo palayo. Narinig pa daw niya yung ungol ng kalabaw niya. Umiiyak ito. Hindi na rin siya lumingon. Alam niya na ang nangyayari. May nakita siyang maliit na kubo sa unahan. Agad siyang dumiretso doon at kumatok. May sumagot na matanda. Pinapasok siya nito. Sabi niya, sinusundan siya ng aswang. Pero kalmado lang daw yung matanda na yon. Matandang babae. Puting-puti na ang buhok. May altar daw ito at mga litrato ng santo ang nakalagay. Tapos may kandila na may sinde. Sabi nito kay Lolo, wag daw siyang mag-alala kasi hindi raw mapapasok ng aswang ang kubo niya. Sumilip sa labas si Lolo. Totoo nga, nakaabang lang yung mga aswang sa labas pero walang ginagawa. Hindi raw nagsasalita nun si Lolo kasi takot din siya kahit sa matandang babae na yon. Sinabi nito na doon na raw siya matulog at kumain. Sinabawang gabi yung ulam. Pinatulog siya nito sa ilalim ng altar. Akala ni Lolo hindi siya makakatulog. Pero nahimbing daw siya noon ng tulog. Kinabukasan, nagpasalamat siya sa matanda. Binalikan niya yung kalabaw niya na naiwan. Pero wala na ito. Kahit yung patay na katawan ng kalabaw, tinangay ng mga aswang. Ang tanging bakas na lang doon ay ang mga dugo sa lupa. Buti raw at yung kariton nandoon pa rin. Nang makabawi siya, galit na galit daw ang nanay ni Lolo. Kasi 3 na nga lang daw yung kalabaw nila, nabawasan pa ng isa. Pero dahil malaki na rin naman yung ipon ni Lolo nun, nakabili na rin daw siya ng sarili niyang kalabaw. Nalaman ni Lolo na yung tinuluyan niya, dati palang albularyo. Nagretiro lang daw ito noong humina na raw yung kapangyarihan nitong manggamot. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Lolo. Sabi niya, ilang taon pa raw noon, nakilala niya na si Lola. Nung maging mag-asawa na sila, sinikap niya raw na lumipat sa ibang lugar. Mark na lang po ang itawag niyo sa akin. Hello po. Ako po ay nakikinig sa inyo since pandemic days pa. Abangers ako lagi sa mga upload. At kapag medyo delay ang upload ninyo, inuulit ko yung mga dating kwentong nagustuhan ko. Isa sa lagi kong inuulit ay yung tungkol sa patahian na naging lagusan ng mga multo at engkanto. Eto, sumubok din ako mag-share ng sarili kong kwento. Sana matanggap ninyo. Tingin ko yung lugar na kinatitirikan ng bahay namin ay haunted. Elementary ako nung lumipat kami dito. Galit na galit nga ako noon kasi ayokong lumipat. Kasi syempre yung mga kaibigan ko, naiwan ko doon sa dati naming tirahan. Nung nagpapatayo pa lang ng bahay, ay nahirapan na kami. Sabi ng mga nagtatrabaho, may nararamdaman daw silang pumipigil sa construction ng bahay. Sa tinagal-tagal, buti at natapos din. Sa loob ng bahay ay wala naman kaming nararanasang nagpaparamdam. Pero sa labas, marami. Day off ni Papa nung maisipan niyang magtayo ng kubo sa dulo ng lupa namin. Ayokong tumambay doon kapag gabi na. Minsan kasi mararamdaman ko na lang na may tumatakbong bata sa likod ko. Pero paglingon ko, wala naman. Laging nangyayari yun sa akin. Meron din na may sumisitsit. Ni minsan hindi ko nilingon yung sitsit na yon kapag alam kong mag-isa lang ako doon sa kubo. Baka kasi kung ano pang makita ko eh. May bumisita sa amin dati, kaibigan ni Papa. Yung kotse niya, ipinasok niya doon sa katabi ng kubo. Biglang hindi raw siya makaabante. Parang may humaharang daw doon sa unahan. Pero sabi ni Papa, wala naman.
Nagkatinginan kami ni Papa. Alam na namin kung ano yon. Sinabihan na lang ni Papa yung kaibigan niya na hiikot yung kotse at doon na lang ipark sa malapit sa gate. Isa siguro sa hindi ko malilimutan noong makatulog ako doon. Puyat ako noon, tapos tumambay ako doon sa kubo. Nandun yung kapatid ko nagsusulat. At dahil may kasama naman ako, umidlip ako. Nagising ako, madilim na ang paligid. Pagtingin ko sa gilid ng kubo, may nakatayo. Bata siya, pero alam kong hindi siya tao. Wala siyang saplot, tapos yung balat niya, maabo ang kulay. Ang weird nga ng mata niya, kasi puting-puti lang, walang itim. Yung paa niya, 3 lang ang daliri, hindi 5. Dahil bagong gising, hindi pa nag-sink in sa akin lahat ng nakita ko. Bigla itong tumakbo palayo, tapos naglaho doon sa likod ng puno. Saka ko na-realize, yun yung bata na lagi kong naririnig na tumatakbo, pero hindi ko naman nakikita. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Sabi ni Mama, kanina niya pa raw ako tinatawag galing kusina, pero hindi ako sumasagot. Dati isang tawag niya lang sa akin. Kahit tulog ako, nagigising ako. Pero yun nga, nung hapon na yun, hindi. Ikinuwento ko kay Mama yung nakita ko. Kahit siya, natakot din. Nang sabihin namin kay Papa, sabi nito masanay na din daw kami. Ilang beses ko pang nakita yung bata na yon. Ang ginagawa ko, hindi ko na lang pinapansin. Hanggang ngayon, alam ko naroon pa rin sa lupa namin yung nilalang na yon. Kung may suggestion sana kayo kung paano itong mapapaalis, comment na lang po kayo sa comment section. Salamat. Shane ang pangalan ko. 26 anyos ngayong taon. Ang bilis lang din ng panahon. Dati natatandaan ko pa, nakapaapa ako kapag naglalaro ko sa kalsada. Ngayon, high school teacher na ako dito sa bayan namin. Na-discover ko itong channel nyo dahil sa isang kaibigan. Naghahanap kasi ako ng background music kapag nag-aayos ako ng grades ng mga estudyante. Ito yung ibinigay niya sa akin. Tapos after nun, parang na-addict na rin ako sa mga videos ninyo. Itong kwento ko ay nangyari noong grade 6 pa lang ako. 12 years old ako noon, o 13. Basta batang-bata pa ako. Hindi pa ako minimens noon. Madalas ko pang laro noon puro Barbie at lutu-lutuan. Yung pinsan ko sa mother side, si Kuya Arnel, gumawa siya ng kubo sa itaas ng puno sa tapat ng bahay nila. Treehouse. Tuwang-tuwa kami noon. Ang gandang tambayan ng treehouse. Natatandaan ko, halos hapon-hapon, andoon kami sa treehouse para magkwentuhan ng kung ano-ano. Dahil sa treehouse na yon, naging close kaming magpipinsan. Malakas akong makaramdam ng mga kababalaghan. So nung time na yon, na lagi kaming tumatambay sa treehouse, may mga pagkakataon na ang weird ng pakiramdam ko. Para bang hindi ako mapakali. Tapos may naaamoy akong something na hindi ko matukoy. Tapos isang hapon na mag-isa ako sa kubo, nagpakita sa akin yung nakatira sa puno. Kakaalis lang nun nila Ana, pinsan ko. Pagkaalis ni Ana, naamoy ko agad ang amoy na susunog sa hangin. Tapos parang may mabigat na hangin sa loob ng kubo. Paglingon ko sa kanan, may malaking tao na nakaupo sa puno. May sigarilyo siya sa bibig. Tapos tinitignan niya lang ako. Eto, puwera biro. Hindi ako natakot. Hindi ko nga rin alam kung anong dahilan. Basta hindi man lang ako nakaramdam na dapat tumakbo ko paalis. Kinausap ko pa yung kapre. Ang weird ng boses niya. Ang lalim, tapos kapag nagsasalita siya, nagbabibrate yung kubo. Sabi niya, ako lang daw ang hindi takot sa kanya. Dumalas din ang pagpunta ko sa treehouse ng mag-isa. Binalaan nga ako ni Kuya Arnel. Sabi niya, wag na wag daw akong aakyat doon ng mag-isa kasi delikado.
Paano raw kung maaksidente ako? Siguradong walang makakakita. Makulit ako, kaya bumalik pa rin ako ng mag-isa. Eto pang nangyari. Magkasama ulit kami ni Ana dun sa treehouse. Nagdo-drawing kami. Naregaluhan kasi kami noon ni Tita Shirley ng coloring book. Pareho pa kami ng title ng coloring book noon. Habang nagkukulay si Ana, sabi niya sa kanya raw yung red na Crayola na nandoon sa lalagyan ko. Nagalit ako kasi alam kong akin yun. Nagalit din siya. Inuha ko lang daw yun sa lagayan niya. Nag-aaway na kami ni Ana sa puntong yun. Isa lang ang gusto kong gawin. Sabunutan siya. Pero hindi ko ginawa kasi alam kong ipagtatanggol na naman siya ng tita ko na konsentidor. Bigla ba namang nagtalsikan yung Crayola at coloring book ni Ana? Tumingin siya sa akin. Nakita ko yung takot sa mukha niya. Bigla siyang sumigaw. Tapos nagkukumahog siyang bumaba. Sumunod din ako kay Ana. Pero bago ako makababa, nakita ko pa muna yung kapre na lagi kong nakakausap dun sa treehouse. Nginitian niya ako. Nagsumbong si Ana. Sabi niya may multo daw doon sa treehouse. Tinanong ako kung totoo ba yung nangyari. Siyempre sinabi kong oo. Simula nun, pinagbawalan na kaming umakyat doon sa puno. Nung sumunod na taon, may dumaang bagyo sa lugar namin. Signal number 4. Nabuwal yung puno na yon kasama yung treehouse. After nun, hindi ko na ulit nakita pa yung kapre. Malamang ay lumipat na ito sa ibang puno na pwede niyang matirhan. Hello po sa inyong lahat. Silent listener lang din ako dati. Student po kasi ako. Bale, accountancy ang kursong kinukuha ko. Isa kayo sa mga piniplay ko kapag nasa bahay lang ako. Walang pasok at gustong mag-relax. Bale, itong ikukwento ko sa inyo, last year lang nangyari. Nung last birthday ko, sinurprise kami ni Daddy. Umuwi siya galing abroad nang hindi nagsasabi sa amin. Medyo mahaba-haba raw yung bakasyon na ibinigay sa kanya ng boss niya. Out of town kami noon nag-celebrate ng birthday ko. Sobrang saya. Almost 2 years din kasing hindi umuwi noon si Daddy. Bago kami umuwi, may ibinigay siya sa aking relo. Nakakahon pa yon, halatang mahal. Hindi ko na lang babanggitin pa ang mismong brand kasi baka sabihin nagyayabang lang ako. Pagbukas ko, sobrang ganda. Pambabae siyang relo. Brown yung strap niya tapos silver yung mismong relo. Bagay na bagay sa skin color ko. Sabi ko kay Papa, hindi ko yun iwawala. Kaso kakainin ko rin pala yung pangako ko na yon. Meron kaming madalas na tambayan sa school. Kubo siya. Gawa siya ng members ng drama org. Katapat kasi ng kubo na yon yung practice room nila. Kapag kailangan nilang mag-brainstorm ng script, dun sila sa kubo tumatambay. Siyempre nakikitambay rin kami kahit hindi naman kami kasali. Madalas kami dun gumagawa ng assignment o kaya naman dun din kami nagre-review lalo na kapag may quiz o test. Kapag nandun kami, nakaugalian ko ng hubarin ng relo ko tapos ilalagay ko sa harap. Isang beses ay ako lang mag-isa sa kubo na yon. Wala akong sino mang kasama. May pinaserox kasing reviewer yung mga kasama ko. Kaya ako nauna na. Inubad ko yung relo ko at ipinatong sa harap. Makalipas ang 6 na minuto, pagtingin ko, wala na yung relo. So, okay. Sino namang gagawa nun? Wala akong ibang kasama. At saka imposible na ma-misplace ko lang. Kasi hindi naman ako makakalimutin. Alam ko na inilagay ko yon sa harap ko. Hinanap ko sa lahat ng sulok ng kubo. Pero wala. Kabadong-kabado ko nun. Alam ko ang value ng relo. At syempre hindi pa dun. Regalo yun sa akin ng daddy ko. Wala pang 3 months naiwala ko agad. Pagdating ng mga kaklase ko, umiiyak na ako. Tinulungan nila ako maghanap pero wala kaming nakita. Napadaan yung isa sa mga utility namin doon. Tinatanong niya kung ano raw ang problema.
Sabi ko, nawawala yung relo na regalo sa akin ni Daddy. Nilagay ko lang naman kako yun sa harap ko. Tapos bigla na lang nawala. Sabi niya, baka raw may nantitrip sa akin. Ganito raw ang gawin ko. Bumili raw ako ng tsokolate sa labas ng school. Nag-volunteer yung isa naming kaklase na lalaki. Siya na lang daw ang bibili. Nang makabalik siya, sabi, ilagay ko raw sa mesa yung tsokolate. Tapos maghintay kami ng 10 minutes. Wala daw dapat tao sa kubo. Ginawa naman namin. After 10 minutes, bumalik na kami sa kubo. At nakakagulat na nandoon na ulit yung relo ni Daddy. Nakapatong sa pwesto kung saan ko ito inilapag kanina. Nag-thank you kami kay Ate Mercy. Siya yung utility na tumulong sa amin. Tinanong ko sa kanya kung ano ba yung binigyan namin ng tsokolate. Hindi ko na raw dapat malaman pa kung ano yon. Basta raw hindi ito tao at hindi rin hayop. Bago kami umalis, sabi niya sa akin, next time daw, iwasan ko nang mag-iwan ng mga makikintab na bagay sa kubo. Baka raw kasi makuha na naman ito nang hindi ko nalalaman. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang-isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.